Guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading, not a collective reading. Your energy at this time. Some of us you knew love, King of Pentacles in reverse. You're unstable right now, you're uncomfortable, you're unbalanced, no? And you feel incomplete, hindi ka complete. You feel not whole, not yung hindi buo, ganon. You feel ungrounded kasi it's earth energy, no, or pentacle or unstable, ganun talaga. Ano pa energy mo ngayon? Queen of Wands and Ten of Cups. Ambition mo, goal mo, ito. Ambition mo or goal mo na bumuo ng pamilya, na masayang pamilya, o maging masaya yung family mo. Pwede din ganun, na buo kayo. Yan ang ambition mo, yun ang goal mo. You're so driven, you're on fire, yan ang gusto mong ma-achieve, yan ang gusto mong maging buhay. That's a wish fulfillment life, yung ganun ba? That's your wish life, na you'll feel comfortable, you'll feel at peace, and there's harmony sa family nyo, or harmonious relationship with your loved ones, or yung may harmony sa buhay mo, ganon. And also yung mamuhay ka yung contented ka, masaya ka, happy ka, as in na ito yung dinidesire mo na buhay. Yung Ten of Cups, dinidesire mo din yan. Dinidesire mo yan, or you have a strong desire clarified by the strength na ganito yung buhay mo, na maging ganito yung Ten of Cups. Ayan. You're so passionate and fiery, ano sabi ko na, and confident, positive, with a Queen of Wands, or basta goal mo to, sumisimula ng goal mo to, pair ito, yung dalawa to. So ano pa, with this alone na positive, passionate, charismatic, pero pair yun eh. So ano pa, ano yung in-embody mo energy na yun? You are strong kasi dragon eh. And you offer growth. You want to protect someone, something. You want to protect maybe a person. Yeah, you want to protect that person. Oh, na kunwari ikaw to, no? Ito yung person mo, para magkaroon ng growth sa person mo, o improvement sa kanya, para tuloy-tuloy yung pag-grow niya, yung pag-improve niya, o yung pagbabagong buhay niya. Pwede din ganun, na yung maging mabuting tao na siya, na lalo na kung may mga addiction yung person mo, no, na magbagong buhay na, ganun, na mamuhay na ng healthy na yung life niya, healthy na yung lifestyle niya, yung ganun ba, gusto mo siyang protektahan, na maiwas or para hindi na siya mapiste, para tuloy-tuloy na yung growth.
para hindi na siya siguro yung makontrol ng iba, mamatipula ng iba, o ma-impluensya ng iba, or yung mahinto o matigil yung growth niya, o yung ma-mislead siya, o yung mali siya ng landas, yung ganun ba? O, may pagka-protective ka pagdating sa person na yan. You want to protect your person. And, generous ka with the color green here. Pwedeng emotionally or pwedeng financially unstable ka ngayon, or pwede din emotionally to eh. Either emotionally or financially unstable ka ngayon, o may pinagdadaan ka lang talaga ngayon, that's why unstable ka, no? Pero para bang ano kay sumisimbolo ka din ng abundance, prosperity, kasi dragon and green, color green. Maybe you desire that, na maging ganyan yung buhay mo, ganyan na yung buhay mo, prosperous na, or abundant na. You're generous. Generous ka kasi color green, oh. A generous person. Powerful yung personality mo kasi dragon. Ano pa? Ang ini-embody mo energy ngayon. Or energy mo. Knowledge. You are a knowledgeable person. Madami kang knowledge. Nakapag-accumulate ka ng knowledge. Mahilig ka siguro magbasa, yan may mga libro. Mahilig ka mag-aral, magbasa, mag-research, magsaliksik, maghalungkat ng mga kaalaman, information. That's why nag-grow ang kaalaman mo or your knowledge. There's growth kasi color green, no? Green, no? Surrounded by green colors. And you're so brave and fierce and eager, no, with the color red here, to learn, to read, to research, to dig deeper knowledge, more information, mga ganyan. And knowledge talaga eh. Ito talaga yung dinidesire mo. You have a strong desire na mamuhay ka ng, yung may pamilya ka, yung buo yung pamilya mo, o magkaroon ng buong pamilya, magkaroon ng, kung wala ka pang asawa, kung wala ka pang anak, magkaanak kayo, ganon. May devil. Meron ka bang person na super or extremely na dinidesire mong mapangasawa? Yes. Meron person na super or extremely na dinidesire mo mapangasawa. There is. Sino yung person na yan na super or extremely na dinidesire mo mapangasawa? May ideal person ka na. Ay, 3 of Swords in reverse. Someone na naka-recover na sa heartbroken, pwedeng ex mo yun siya na naka-recover na sa heartbreak, or heartbroken siya sa ibang person, sa karmic niya na naka-recover na siya sa heartbreak. Yan. Kilala ka ba ng person na to na nag-embody? Ano yung in-embody ng person na to? Na
super or extremely mong dinidesire na mapangasawa. Queen of Earth. Ay! Pair, guys. King of Pentacles. Kasi, parang Queen of Pentacles din to eh. Sa gantong deck, sa ibang deck. Oh, pair oh. Kaso lang, unstable lang yung energy mo yon. Pair. King of Pentacles and Queen of Earth. Parehong pentacle or earth energy. Pareho kayong practical na klase ng tao kasi parang may pinagdadaanan ka ngayon. You feel unstable right now, ungrounded. No? Parang ganun. Parang hindi ka firm, hindi ka buo right now kasi in reverse yung King of Pentacles energy dyan. Matalinong klase ng tao itong person mo na to. Matalino kasi Pentacle Queen of Earth pala. Grounded. Practical. With this color na parang siya, moose agate. Parang moose agate yung stone dito. Pero hindi lang ganun ka-clear na moose agate. Parang so calm, nakaka-relax yung stone na yan, yung color ng stone na parang calming. So yung mind yan, kalmado lang. Kasi yan yung stone dyan eh. Relaxed. O mahilig yan sa agriculture. O magtatanim. Kasi din naman eh, Queen of Earth eh. So mahilig yan kumonek sa nature. Mga ganon sa Earth. Energy. Parang strong yung Earth energy dito sa person na to. And practical. Marunong to sa buhay. Marunong siyang mag-isip na kung ano yung pwede niyang pagkakitaan. Pwedeng negosyo o kung ano pa na pwede niyang pagkakakitaan. Parang bang madiskarte sa buhay. Hindi yung sa panlalansi sa kapwa, hindi yung panlalamang, kundi kunwari ay negosyo na ano yung creative yung isipan ng mga ganito. Intelligent. Marunong mag-isip at practical na grounded. Na and this is also a doer. Action-oriented. Pag may naisip na idea na kunwari negosyo or any source of income na pwede niyang ipundar o umpisahan para kumita siya ng pera, no? Kasi this is someone na reliable din, no? Na financially, na hindi din talaga nagpapabaya financially yung mga ganito. Nag-iisip yun ng idea, no? Ang mga ganitong energy para ba mga business-minded din to entrepreneur, yung Queen of Earth. Like you, kasi lang mukhang may pinagdadaanan ka ngayon. Ano yung Five of Wands? Ex mo daw. Ay, ex mo. Hindi ewan ko kung ex mo yan. In reverse naman dito eh. Clarification na yan kanina eh. So, yan. Yan na lang. Ano yung feelings ng person mo na to na Queen of Earth sa'yo ngayon? Anong feelings niya sa'yo ngayon ng person mo na si Queen of Earth sa'yo? Owen, wish ka niya, gustong-gusto ka niya kasi Nine of Cups, gustong-gusto ka niya o dinidesire ka din niya. Alam niyo parang so happy siya pag nag-grant yung wish niya na kunwari na magkatuluyan kayong dalawa, kung ano man yung wish niya, kung ano yung gustong-gusto niya na kadalasan niya ay yung magsama kayong dalawa, yung magkatuluyan kayong dalawa, yung gano'n. Basta gustong-gusto ka niya. Yun ang feeling siya, dinidesire ka niya, gustong-gusto ka niya. Ayan. Ano naman ang iniisip ngayon sa'yo ni Queen of Earth na yan? Ace of Cups
and Queen of Earth in reverse. Ay, pwedeng ex mo to. Nasa kabila ng hiwalay kayo, na separated kayo, ay magkakaroon pa ng new beginning sa inyong dalawa. Na gusto niyang magkaroon ng new beginning pa sa inyong dalawa. Pwedeng, kasi it's also, it symbolizes separation. Na sa kabila na, or unstable yung situation nyo ngayon, or you're in separation right now, you're not together, or hindi kayo mag-on right now, ay magkakaroon pa ng new beginning sa inyong dalawa. There will be a fresh start, a new beginning, a new relationship na mag-start, no, sa inyong dalawa. Makapag-umpisa kayo ng another relationship or a relationship. Ayan. At pagka nangyari yun, parang it's a blessing from the universe, from the spirits, from heavenly realm, parang ganun. Ano ang next na mangyayari sa inyo ni Queen of Pentacles or ni Queen of Earth na yan? Ano ang next na mangyayari sa inyo ni Queen of Earth? I'm not alone. Eight of Pentacles, upright may Eight of Pentacles. In reverse. Eight of Pentacles in reverse. Walang mag-effort. Yun ang next na mangyayari sa inyo. Walang mag-effort. Walang magpuput ng hard work. Para kayong tatama rin ng mag-effort o magput ng hard work sa isa't isa. Kasi in reverse eh. Ano pa? What's with the Eight of Pentacles in reverse here? Sa next na mangyayari sa inyo ni Queen of Earth na yan. Ten of Pentacles. Upright ba to? In reverse. In reverse talaga. Mukhang hindi pa kayo makukumpleto nito kasi wala mag-e-effort sa inyong dalawa. Yun ang next na mangyayari. Parang tatama rin kayo mag-e-effort sa isa't isa, o ikaw man yan, o yung isa, or both of you. Ano pa ang next na mangyayari sa inyo ni Queen of Earth na yan? Merong a-against pati na family, guys. So, merong kukontra na family. Kaninong family ba itong kukontra sa iyong pamilya? Pamilya mo kukontra. Kukontra. Ayaw yung pamilya mo. Pero, ang mangyayari dito, magkakaroon ng strong bond sa inyong dalawa. Parang mas lalong maging strong yung bond nyo. Mas lalong titibay, mas lalong kayong mapalapit sa isa't isa. At lalapit sa isa't isa. Ganun. Mas lalong maging close kayo. Mas lalo nyo tuloy gustong makasama yung isa't isa at makapiling ng isa't isa na you will be together. Sa kabila ng ayaw ng family mo, na against itong family mo. Maybe sa person mo, ayaw nila sa person mo. Bakit ayaw ba talaga ng family mo sa person mo na yan? Ayaw nila. Ayaw nila. O baka pinapalayo ka nila dyan. Or kung hindi man, baka ipalayo ka nila dyan. O papalayuin ka nila dyan sa person mo na yan. Pero mas lalo kayong maging close. Mapalapit sa isa't isa ng person mo na yan. Sa kabila ng
Ayaw ng family mo sa person mo na yan para sa'yo. Ano yung gusto sabihin sa'yo ng person mo? Na Queen of Earth na yan. Babalik siya. O gusto niyang bumalik sa'yo? So, driven siya. Buo yung loob niyang babalik sa'yo. Gusto niyang bumalik sa'yo. At buo yung loob niyang babalik sa'yo. Na gusto niya talagang bumalik sa'yo. Ganon. Past person mo talaga siya eh. No? Ex mo yan, malamang kayo babalik sa'yo. Halata sa reading. Dito pati sa Queen of Pentacles in reverse. Ganyan. And King of Pentacles in reverse. Kaya ka ba unstable? O kung bakit in reverse yung energy mo dyan na sa King of Pentacles? Kasi walay kayong dalawa. Yeah, that's fine. Kasi walay kayong dalawa. Madami bang nagkakagusto sa'yo na person, opposite sex? I'm not alone, yes. Madami nagkakagusto sa'yo na opposite sex. At dinidesire ka nila at mukhang nag-reach out sila sa'yo. Or balak mag-reach out pa lang. Kung, kunwari, kung yung ibang person ang mag-reach out sa'yo, gusto mo ba mapangasawa sila? Kung sino man sa kanila? Oo, gusto mo din. Kung sino man sa kanila ang mag-reach out sa'yo na interesado sila sa'yo, na gusto ko mapangasawa, gusto mo din mapangasawa yung ngayon. Kung sino man sa kanila ang pala rin. Ganun. May 10 ba na person na opposite sex ang nagkakagusto sa'yo? Na gustong mag-reach out sa'yo o nagre-reach out sa'yo? Pwede din ganun. Wala. Wala naman. May 8. May 8 ba na opposite sex na nagkakagusto sa'yo? Yeah. May 8. Opposite sex ang nagkakagusto sa'yo. Ano ang next na mangyayari sa inyo ni Queen of Earth na yan? The Tower in reverse. Mag-end yung destruction o yung dinestroy kung anong meron kayo. Nag-end na yun eh. Natapos na yun, di ba? And may possibility dito na magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa. Ayan. And you can start again another relationship. So it depends pa rin sa inyong dalawa. It depends. No? It depends sa inyong dalawa. Kasi kayong dalawa ang magdi-decide dyan eh. Ano pa kaya ang possible? Well, yung family mo ba, kung iba yung mapapangasawa mo, kunwari dito sa mga nagkakagusto sa'yo, okay lang sa kanila kung iba yung mapapangasawa mo. Wag lang to si Queen of Earth. Ganon. Oo, wag lang daw yan si Queen of Earth na yan. Itong iba lang ang gusto ng family mo. Ayaw nila dyan. Kasi, anong dahilan bakit ayaw nila kay Queen of Earth na yan? Baka hindi sila komportable. Baka mainit yung dugo nila dyan. Kay Queen of Earth. Bakit ayaw nila kay Queen of Earth ng family mo? Ayaw nila eh. Kasi
the Magician in reverse, and the Emperor in reverse kasi powerless, hindi determined, hindi powerful yung personality, powerless ngayon, parang unstable. Kasi hindi siya capable, parang kulang yung tools niya, para bang may kulang sa kanya, ganon. Hindi siya capable, hindi niya nakukuha yung gusto niya, hindi niya na ma-manifest yung, kunwari kung may desire siya, may goal siya, hindi niya na nakukuha. Kagaya sa akin gaya na lang sa akin, sample lang kagaya sa akin. May ganyan kasing tao, isa na ako dyan guys, no? Ako prangka na ako, direct lang talaga. So ganyan din ako. May ganyan kasing tao pero hindi naman kasi yung sinasadya talaga Meron talagang tao na parang hindi competitive ba. Like me, no? Kagaya sa akin. So kung ganyan yung person nyo, or kung may ganyang mga tao na hindi competitive, pag mga ganyan kasi hindi competitive yan na parang sumusuko agad, kumbaga hindi ganun ka strong yung personality, ganon. Hindi kagaya ng iba na makapag-compete para lang makuha nila yung gusto nila, no? Ganon kasi daw yung mga Libra parang fair ba, parang ayaw na nila ng yung makipag-compete, ganon yung Libra, balance kasi, scale kasi Libra. So may ganyan talagang tao like me, no? Like me na lang. Kasi na hindi competitive, na para bang yung hindi ginagawa ang lahat para makuha yung gusto. Yung para nag-give up, parang ganon, madaling mag-give up na, wag na lang, ganon. Pagka may blockage, may lang, wag na lang. Okay na lang ako sa kung ano meron ako. Barang ganun ba? Ganun. May ganyan kasi, kagaya ko na lang. Ganun kasi ako Tapos, may ganun kasing tao talaga. Meron talaga. Like me. Sample lang sa akin. At, simula pagkabata ko, kung ano yung gusto ko, hindi ko talaga nakukuha. Hindi binibigay sa akin yun. Hindi binibigay. Kahit gustong-gusto ko pa yan. Kahit hinihiling ko pa yun, ayaw, hindi talaga binibigay sa akin. Yung ayaw ko, yun ang binibigay sa akin. Kaya, ang nangyayari, nakontento na lang ako kung anong binibigay sa akin ng God. Kasi, wala ka namang magawa Kung ayaw ibigay sa'yo, kahit anong gawin mo pa, diba? Kung ayaw ibigay sa'yo, no choice ka. Kahit gustong-gusto mo pa yan. So, pag mga ganun yung situation, makontento na lang, di ba? So, mayroon talagang ganung tao, guys, hindi competitive. Yung iba naman napaka-competitive na yung sa iba gusto pa nilang kunin, no, na gusto mag-challenge, na gusto patunayan yung sarili sa pag-challenge sa iba. Pero may tao din talaga na ayaw nila ng ganun. Lalo yung mga Libra. Ayaw ng mga Libra ng ganun. Ewan ko sa ibang Libra, kung mahilig makipag-compete. Kasi alam ko yung Libra, mga ano yan sila mga balance kasi yan, fair kasi yung Libra Ayaw nila ng kadalasan sa Libra, ayaw nila ng competition. Ayaw nila ng may mga conflict, ganyan ba. So, ganun. So, marunong kasi magtimbang-timbang yung Libra. Pag alam nila na parang unfair sa iba, or parang hindi naman, kunwari gusto lang nila na ayaw nung isa, ay hindi na nila ipagpipilitan yan. Ayaw nila maging unfair. Kasi fair nga yung Libra mga ganun yun. Or kunwari ayaw nung person niya na sa kanya ay hindi niya na ipinagpipilitan pa. Ano na lang siya, or tanggapin niya na lang, no? Hindi niya na yung ginagawa pa yung best niya, kunwari gagayumahin pa niya o anuhin para na pa sa kanya. Ewan ko lang sa ibang Libra kasi fair naman kasi yung Libra ganun yung Libra, scale, balance,
Na hindi niya na ginagawa pang lahat, hindi kagaya ng ibang signs na gagawin ng lahat para lang makuha nila yung gusto nila. Yung Libra, fair kasi, balance kasi. Ayaw nila maging unfair. So, ganun. Yun ang alam ko dyan sa mga Libra. Kasi I am also a Libra person. So, yan. Gusto kasi ng mga Libra, peaceful yung buhay. O, they want peace, balance, ganyan eh. Kasi balance yung scale. Yung simbolo ng Libra, di ba? Yan ang symbol ng Libra, balance scale. So, pag alam nila naging unfair sila or hindi patas, ay hindi na lang nila i-push kung ano yung gusto nila kahit gusto pa nila talaga yun. So, iba-iba kasi yung tao. No? Meron namang tao na napakagahaman. Napakasakim. O, di ba? Meron talaga mga ganon na nako. Hindi naman sana naninira ko. I base it on what's happening in reality. Yan. Ano talaga yung mga nangyayari. Obserbahan nyo naman eh. Sa mga nangyayari. Ang katwiran ko naman guys, no, kung bakit ganun. Maiksi lang ang buhay. Dumadaan lang tayo dito sa mundo to. So, hindi naman kailangan ipilit yung hindi para sa atin, ganun. Hindi naman kailangan na yung maging sakim o gahaman, ganun. Kasi yung yaman o kung ano meron dito sa mundo to, pansamantala lang yan. Iiwan din natin yan dito sa lupa. Di ba? Hindi yan pang forever. Yung kung may anong meron dito sa lupa. Afterlife ang forever, ang eternal life na. Sabi nga ni Jesus Christ, yung mga kayamanan nyo sa lupa, iiwanan nyo din yan. Wala yan. Mga ano lang yan eh. Mga ano lang yan dito sa lupa eh. Walang forever dito sa lupa na to. Yung kayamanan, wala. Wala yan. Walang forever dito sa lupa na to. Mamamatay kasi ang tao eh. At yun know, nakita nyo sa LA, di ba? Na natupok yung mga kayamanan nila doon. O, mga building, mga magagarang bahay nila doon, mga sasakyan nila, di ba? Natupok. Ganon ang kayamanan dito sa lupa. Walang forever o hindi pang forever. Ganon. So, ayan. At kung anong meron dito sa lupa, walang forever dito sa lupa. Kasi ang buhay ng tao, may hangganan. Namamatay ang tao. Diba? Pati nga yung kayamanan, diba, na nawawala. O, nasunog pa nga yung sa LA, diba? O. Yun sa akin, gustong kunin ng iba kung anong meron ako. Pero ako, hindi ako ganun. Na yung kung anong meron sa iba, kukunin ko. Hindi, yung akin, pinag-initan ng iba. Nakunin ko anong akin kasi gaman sila. Pero ako, hindi ko pinag-initan yung kung anong meron yung iba. So, yun lang. Dahil ako ay Libra. Charot. Yun ang rason ko. Fair kasi ako. So, ano pa? Napaka-unfair. Actually. Pero, yun lang. Isipin. Kung kayo naka-experience ng unfair na situation sa buhay ninyo, yun na isipin nyo na hindi naman pang forever ang buhay dito sa mundo. Lahat naman yan ay mawawala.
anong meron dito sa mundo. Kasi di ba, babaguhin nga itong mundo to. At ang buhay ng tao ay may hangganan sa mundo to. So, ayan. Dumadaan lang tayo dito sa mundo to. Para bang experience. To gain experience. So, yan. Nahirap lang kung afterlife ay sa impyerno mapunta ang soul. Ayun, eternal life doon sa impyerno. Pero kung mabuting tao ka, righteous, ay doon ka mapupunta sa well, dito pa rin yun, no? Kahit nyo man nandun sa langit na mga righteous, pero very few lang daw yun nandun eh. Ibababa pa rin yun sila dito sa lupa pag nabago na tong mundong to. Dito na yung titira yung mga tao na mga na-save. Ubo ako. So, yan. So, ano yung wish mong magagrant? I'm not alone. 9 of Wands. What's with the 9 of Wands here? So, wish mong magagrant. Na madipinsahan mo na yung sarili mo, na hindi ka na masasaktan. Ano ba to? Na yung sarili mo, madipinsahan mo na. Tingnan natin. Hindi yung sarili mo. Tungkol dito sa defensive na person mo. Tungkol sa defensive na person mo, ayan, na mag-forgive na siya sa'yo. Pwede. O na magkaroon na ng new beginning sa inyo. Na magkaroon na ng new beginning sa inyo. Pwede kasing mag-forgive to or magkaroon ng new beginning sa inyo. Dalawa na makapag-umpisa. Yung muli na makapag-heal na siya. No? Na mawala na yung pain na naramdaman niya. Yung nasaktan siya. Para hindi na siya maging defensive. Para magkaroon na ng new beginning sa inyong dalawa. Actually, madami nagkakagusto sa'yo. You can start a new beginning, a new relationship with. Ano ang next na mangyayari sa buhay mo? House and number 4, King of Hearts. Kakaroon ng stability. Will feel stable, secured sa bahay mo na ipapatayo o sa sarili mong bahay o magkaroon ka ng bagong bahay. O magkakaroon ka ng partner na titira na kayo sa isang bahay. O yan. Kasi madami naman nagkakagusto sa'yo. O pwede din yan. Yung person mo na yan na gusto mo talagang mapangasawa. Pero madami ka namang pwedeng pagpipilian na hindi against ang family mo. Kasi hindi manipulative, hindi mabola siguro tong person mo na to. Hindi mabola tong person mo na to. Kaya ayaw nila. Parang manipulative. Ay, hindi siya mabola. Hindi marunong magbola ito, mambola. Hindi marunong mambola itong person mo na to sa family mo. That's why ayaw nila.
Ang gusto ng family mo, yung binobola-bola sila, yung marunong mambola, yung inututo sila ba? Yung manipulative na klase ng person yung para sa'yo. Kaya ayaw nila dito. Kasi siguro ano yan siya, totoong tao kasi yung hindi nambubulay, matotoong tao yan. Totoong tao yung person mo. Kung kaya hindi siya manipulative, hindi siya nambobola, hindi siya marunong mambola. Yan. May ganun kasing tao na hindi marunong mambola. Kasi totoong tao. Hindi talaga marunong mambola ang mga totoong tao. Kasi manipulation din yung pambobola na yan, guys. It's a sign na manipulative yung isang tao pag marunong mambola. Yung utu-utuin niya yung isang tao para makuha niya yung gusto niya. It's manipulation. So, ang gusto ng pamilya mo yung manipulative na person for you. Yung binubola-bola sila. Inuuto-uto. Ayaw nila ng totoong tao. Na mabuting tao na hindi manipulative. So, you have a choice. You can choose, no? Sa mga nagkakagusto sa'yo. May mga nagkakagusto pa sa'yo. Mga 8 yan. Dami yan. Dami yung pagpipilian mo. At yan. Hindi against yung family mo dyan. Unlike dito sa person na gustong-gusto mo na extreme yung desire mo na mapangasawa mo. Ayaw ng pamilya mo dyan. Kontra yung pamilya mo dyan. Ayaw nila kasi hindi mabula yan. Kagaya na lang sa akin, kahit nung bata pa ako, ayaw sa akin nung mga yung kamag-anak namin na mayayaman, ay parang pinag-initan ako kasi hindi nga ako marunong mambola. Yung mga pinsan ko magaling mambola-bola sa kanila kasi may pera. Tapos pag wala sila, pinagchichismisan sila ng mga pinsan ko, tiyay. Tinatraidor naman sila. Ako wala silang marinig na tahimik lang ako, wala. Tapos ako pinag-initan nila na hindi ako marunong magbola. Parang katulad sa akin din na hindi ako marunong magbola. Meron talagang tao na hindi marunong magbola. Kagaya ko, like me, hindi ako marunong magbola talaga eh. Yung mambola-bola, ay hindi. Hindi kasi ako, marunong mambola. Meron talagang tao na hindi marunong mambola. Pero yung iba magaling mambola. Ay gustuin talaga ng iba yan. Yung katulad ng mga taong mapera, yung binubula-bula sila. Gusto nila yan. Kaya gusto nila yung mga taong binubula. Yung mga taong magaling mang-uto-uto ba. Mangbula-bula sa kanila kasi may pera sila. Ganyan. Ganun yun. Meron naman tao na mahilig mambula, no? Yun, tapos pagka talikod na, ay, iba na guys. Sisiraan na, iba na. Kasi ko yun eh, naobserbahan ko din. Bata pa lang ako eh. Basta yung tao mabula, pag talikod na nung binubula nila, ay iba na. Iba na yun. Sabihin nila, uto-uto. Sabihin nila, diba? Sabihin nila, ay, bula-bulahin mo lang para ibigay niyo yung gusto mo, mga ganon. Bula-bulahin mo lang, mga ganon. Basta ganon eh, common na yun eh. Pero meron talagang tao na hindi mabola, hindi manipulative, hindi mabola. Sample na nga lang ako. Kaso lang, pag hindi ka mabola nga, ay pag-initan ka, mainis na yung tao. Kasi hindi mo sila, yung parang, alam niyo mabola kasi, makarinyusa ba? Mabulaklak magsalita. Yun ang mabula. Yung parang i-praise mo yung tao, na parang, alam niyo, tutuin niyo, ganun. Na Pero that's a manipulation, you know what? Yan.
Kaya mas maganda yung totoong tao kaysa sa mabola na traidorin ka lang. Kadalasan, tatraidorin ka talaga ng taong mabola. Yun ang purpose nila kung bakit ka binubula ng tao eh. Para makuha nila yung gusto nila sa'yo. Ganon yun. Hindi sa paninira to ha. Sinasabi ko lang ang totoo. So yan. May taong hindi mabola, may taong mabola. Yung iba gustong-gusto yung mabola, no? Pero hindi nila alam. Alam pagtalikod nila. Ay, iba na. Iba na. Hindi naman sinisira ko yung pinsan ko. Ganun kasi marunong sila mambula talaga sa mga yung kamag-anak naming mayaman. Kaya gusto sila magaan yung loob sa kanila. Sa akin, mabigat yung loob sa akin kasi hindi ako mabula. Mabigat talaga yung loob nila sa akin. Kaya yung mga pinsan ko pinag-aral sila. Pinagtapos ng college. Yung mga kamag-anak naming mayaman na nasa US. Ako hindi. So, ano pa ang maging buhay mo? Kasi ang tingin naman yan, hindi mo deserve kasi hindi mo sila yung parang nasiserve yung kanilang ano ba, yung parang hindi mo sila napag-serbisyuan, yung parang ganun. Hindi mo na, yung parang hindi mo sila nape-praise, yung inuuto-uto, yung ganun. Oh. Pero okay lang yan. Okay lang yan kahit na hindi ako pinaaral. Na sa aming magpipinsan ako hindi pinaaral. Okay lang. Baka ano naman talaga yun. Baka tadhana na hindi talaga ako makatapos. Pero nakatapos naman ako. Caregiving nga lang. Hindi ko na natapos yung HRM ko. Pero okay lang yun. Ganun talaga ang buhay. So yan. Yung iba nga, mas matindi pa yung hirap na pinagdaanan sa buhay. Kung alam nyo lang, no, yung iba, na yung iba nga bininta pa yung sarili. Di ba? Merong mga ganun pa nga na kawawang-kawawa pa kasi sa situation ko, sa mga pinagdaanan ko. Ayan. Ano pa ang magiging buhay mo? Key. 8 of Diamonds. Meron kang uumpisahan na buksan, na pintuan. Pintuan ba ito? Parang mirror. Meron kang key na bubuksan. Basta meron kang key na meron kang bubuksan. Pwedeng life path to. Or it's a path. Pwedeng it's a path. Ano ba itong bubuksan mo to? It's a path. Hindi. Hindi siya path. It's your mission in life. Hindi. Ano yung purpose mo? Tingnan nga natin kung ano yung purpose mo yan. Yan ang purpose mo sa buhay. O isa sa purpose mo. Ayan. Yung bubuksan mo na yan. Ano ang energy ng person mo na
na Queen of Pentacles ngayon pa. Ano kaya energy niya? Energy niya connected sa'yo. Gusto niya mag-travel papunta sa'yo. Gusto niyang pumunta sa'yo. Oh? Plano niya mag-travel papunta sa'yo. Gusto niyang pumunta sa lugar niyo, sa'yo. Ayan, gusto niyang puntahan. Lalo kung may distance sa inyo. Kaso ayaw ng family mo sa kanya. Against yung family mo sa kanya. So, meron ka namang choices dito. Ayan, 8. Ano pa ang magiging buhay mo? Five of Swords. Magiging superior ka na. May palilisin ka na sa buhay mo. May palalayasin ka. O may tatanggalin ka sa buhay mo. Na deceitful o may ahaso. Na gumagawa ng deceit, scheme, or alam niyo yung mga ahas, gawain ng ahas, na klase ng tao. Ganun. Oh. Hindi mo na hayaan na magstay pa yan sa bahay mo, sa buhay mo, yung mga ganong klase ng tao. Yung mga deceitful, yung mga deceiver, yung mga traidor. Kasi ahas yan eh, may ahas o may snake o. Mahuli mo yan, traidor o inaahas ka o deceitful sa buhay mo. O manipulative, pwede din. Ano pa? Ang maging buhay mo. Magkakatuluyan kaya kayo to? Ito isang person na to. May possibility bang magkatuluyan kayo? Upright ba to? May possibility naman na magkatuluyan kayong dalawa. Yung person na to na Queen of Earth na yan, na extremely na dinidesire mo na mapangasawa mo. Yan. May possibility na magkatuluyan kayong dalawa, na makasal kayo, na magsama kayo. So, yan. You will be in a long-term relationship na makatuluyan nyo yung isa't isa, na magkaroon ng stability sa inyo, na mapangasawan mo yung tao na yan. So, may possibility naman. No one knows. Kaso ayaw ng pamilya mo sa kanya. So, mahirap yan. Dahil ayaw ng family mo sa kanya. Kahit gustong-gusto mo siya. Pero kung siya talagang gusto mo at paninindigan mo siya, ay malaki ang possibility, no, na magkatuluyan kayong dalawa, lalo kung ipaglaban mo siya. Dahil hindi naman family mo ang makikisama dyan, ikaw naman. So, nasa iyo, no, nasa iyo kung ipaglalaban mo yung tao na yun o hindi. Kasi mahirap yun, no, pag yung pamilya ay ayaw sa person mo, di ba? Pag against yung family mo. Mayroon pang pamilya na isumpa-sumpa ka nila pagka hindi mo sinunod yung gusto nila. May ganyang pamilya, ha, na para bang ang gusto hawakan ka sa liig. Ayan, may ganyang pamilya na pag hindi mo sinunod ang gusto nila, sumpa-sumpa ka nila. May ganyan. So, depende pa rin sa pamilya na meron kayo. So, ayan. Meron naman pamilya na respeto nila yung desisyon mo. Meron talagang pamilya na mangialam sa mga desisyon mo at sa buhay. Kagaya na lang nitong pamilya mo. Hindi kasi marunong manguto-uto ang person mo.
Meron kasi talagang person na hindi marunong mag-uto-uto. 10 na lang sa akin. Kaya nasabi ko meron talagang tao na hindi marunong mag-uto-uto. Na hindi marunong mangbula. Kasi, gaya na lang sa akin. Oh. Eh, wala nang magawa kung hindi marunong mangbula, no? Kasi iba-iba yung tao. So, ayan. So, parang isipin siguro nila hindi marunong makibagay, ganun. Hindi marunong mambulang eh. Ang gusto ng family mo kasi yung marunong mambula sa kanila. Yun lang. Iba-iba kasi ang tao eh. So, yan. Ipaglalaban mo ba itong person na gustong-gusto mo talaga mapangasawa? O yung extremely na dinidesire mo na mapangasawa? Ipaglalaban mo ba yan sa pamilya mo? Pagdating na sa pamilya mo, upright ba to? Hindi may paglalaban yan. Kasi mahirap talaga yan pagdating na sa pamilya. Mahirap yan guys na ayaw ng family mo. Siyempre yung pamilya mo ay kinalakihan mo na yan eh. So, mahirap talaga yan. So, dito ka na lang sa mga choice mo na to. Sa mga nagkakagusto sa'yo. No? There are available person. Oh. Dahil hindi mo naman kayang ipaglaban itong person mo na to sa pamilya mo. Just let your person go. And, yung mag-ano na lang siya ng sarili niyang buhay. Kung ba yung may kanya-kanya na lang kayong buhay. Yung ganun, maging happy na lang kayo para sa isa't isa. So, ganun. Pero may possibility naman na magkatuluyan kayong dalawa pag pinaglaban mo siya. Pero hindi mo kaya ipaglaban yan sa pamilya mo. Pagdating sa family mo, yung person na yan. Kasi pamilya mo na ngayon. Mahirap talaga yun guys. No? Pag pamilya na yung kontra mo, ayaw. Maliban lang kung ipaglaban mo. Pero magagalit sa yung pamilya mo. Meron pa naman na iba. Yan, magalingan sila mang-uto-uto. Mambola. For sure. So, family. So, ayan. Hindi kasi lahat ay marunong mambola. No? Merong tao na totoo talaga na kung ano nakikita mo. Ayun sila. No? Hindi sila yung mang-uto-uto pa o mang-manipulate o mambola. Yan. Kasi meron talaga eh. Like me eh. No? Ayun nasasabi ko yan. Kasi ganyan din ako na hindi ako marunong talaga mambula. Yung mambula-bula, yung mga uto-uto. Hindi. Meron kasing ganyan tao talaga eh. So ayan guys, ito na lamang for collective reading.